Sinimulan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsusulong at pagpapalakas pa sa kooperasyon ng Pilipinas at Japan. Ang tanong ng marami, bakit nga ba mahalaga ang relasyon ng dalawang bansa? Anong pakinabang nito sa buhay ng bawat isang Pilipino? Alamin natin yan sa report ni Jeremy Pescano. Nasa Japan na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang 4 na araw na state visit. Layo ng aktibidad ng Pangulo na patatagin at palakasin pa ang relasyon ng Pilipinas at Japan. Sa katunayan, ipinagdiriwang ngayong taon ang ika-70 taon ng diplomatic relations ng dalawang bansa, kung saan maraming Pilipino ang matagal nang nararamdaman ang benepisyong hatid nito. Sa sektor ng transportasyon, katuwang ng Pilipinas ang Japan sa pamamagitan ng Japan International Cooperation Agency o JICA na tumutulong sa pagpapaunlad ng railway system sa Metro Manila. Halimbawa na lamang ng Metro Manila Subway o NCR at Central Mindanao High Standard Highway Project. Lumawak din itong mga nakarang taon ng kooperasyon ng dalawang bansa sa maritime cooperation, humanitarian assistance, joint training exercises at defense modernization. May pagtutulungan din ng Japan at Pilipinas para sa malinis at tuloy-tuloy na supply ng enerhiya tulad ng renewable energy, decarbonization at clean energy technologies. Umabot na rin sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM at iba pang bahagi ng Mindanao ang pagtulong ng Japan sa larangan ng infrastruktura, kalusugan, pangkabuhayan at trabaho, pagsusulong sa kapayapaan at digital connectivity. Sa tulong ng Japan, pinalalakas din ito ang sektor ng agrikultura at food security, kung saan may mga proyekto para sa rice processing modernization, disease management for crops, at agricultural research and training. Magre-resulta ang mga ito para sa mas maayos na produksyon, mas mababang post-harvest losses, at mas matatag na kabuhayan para sa mga magsasaka. May investment din ang Japan para sa kakayahan ng mga Pilipino. Ito ay sa pamamagitan ng scholarships at training programs sa larangan ng engineering, healthcare, disaster resilience, governance, at transportation systems. Ang Japan din ang kauna-unahang bansa na lumagda para sa bilateral free trade agreement katuwang ang Pilipinas. Titiyakin ito ang tuloy-tuloy na paglago ng kooperasyon sa pamumuhunan, negosyo at trabaho para sa mga Pilipino. Hindi rin mawawala ang pagpapahalaga ng mga Hapon sa people-to-people connection, lalo't mahigit 300,000 mga Pilipino ang nakatira at nagtatrabaho sa Japan. Kaya sa state visit ng Pangulo, mabibigyang halaga ang para sa kapakanan ng bawat isa mula sa ekonomiya at trabaho hanggang sa seguridad ng mga Pilipino. Jeremy Pescano para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.